Sabat Shalom, Happy Noon, Kam Nasarala. All praise the Most High, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, double honor sa the Elder of True Nation, Israelite Congregation. Hindi po kami, True Nation, Israelite Congregation, Philippines, Manila. Binabati po namin ng mga kapatiran natin dyan sa Cebu. Brother Rudy, Brother Steven, saka sa iba't iba pang True Nation sa ibang bansa, True Nation, Los Angeles, Detroit, Spain, Ghana, all over so Israelites, lahat ng po na Israelites na kahit ibang camps sila, binabati po namin kayo ng Happy Sabbath and Happy New Moon po sa lahat na Israelites na nakikip ng mga peace. Po yun lang call, Brother Yaman. Ang gano'n. Happy Sabbath po and Happy Peace of New Moon. Yun, narito po tayo pang pag-aralan ng New Moon. Kung ano po ba yung New Moon, di ba? Kung alam natin, buwan. Ano po ba yung buwan, New Moon? Pag sabi mong New Moon, yun po yung bagong buwan. Ba, baka ano naman, New Moon. Unang buwan po siya, bagong buwan. Iba po siya sa full moon. Iba po yung full moon kasi tayo bilang ordinaryong tao. Pag tinignan natin yung buwan, akala natin pag bilog na siya, akala natin yan na rin yung New Moon, akala natin full moon, hindi natin yan napapansin eh. Kaya po pala yung full moon sa kanyang New Moon. Yan po pala yung ano doon. Akala natin pag buwan, hindi natin alam ano yung New Moon, di ba? Alam natin yung buwan, tapos pag kabilugan niya, akala natin yung ganda ng buwan, kabilugan ha. Wala tayong alam kung para saan ba yung mga yun. Hindi natin alam kung ano ba yung mga yun. Nabibili at tinuro po kung ano yung purpose ng mga buwan. Basahin natin sa Genesis pala. Chapter 1 and 14. Kung paano nilikha yung buwan, kung ano ba ang purpose niya ng mga buwan. Kasi nilikha ng ating may likha. Genesis chapter 1 verse 14. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Yun po yung buwan. Sabi doon na siya po yung magiging batayan sa mga araw, sa mga pista. Siya po yung magbabatay po, sa kanya po babatay, hindi po babatay sa mga kalendaryo po na kaya alam natin sa katulad sa atin na saan tayo bumabase ng buwan, di ba, sa kalendaryo. Pero ang mailikha po, ang inutos niya ay ang gagawin daw ay ang buwan. Sa buwan daw tayo babase ng mga buwan. Kaya kung papansin natin yung mga ninuno natin, kaya nga tayo mga Pilipino, ang tawag natin sa buwan na buwan ay buwan. Samantalang sa month din, buwan din, isa din tawag natin. Kasi yung mga ninuno natin ay naniniwala na sa buwan talaga tayo bumabase, kada buwan ng months. Kaya patunay na Israelites tayo. Basta sa Ecclesiastes 43, 8 up or 7. Ando nakalagay doon na the month called after her name. The month shine. Ba? Ganun yung sabi na ayun po ang batayan ng buwan. Hindi po babatay sa mga kalendar. Kasi po yung kalendar ay gawa po ng tao. Pag tao po tayo na naniwala sa tao, may percent po na may ligaw po talaga tayo. Ang sabi ako sa Ecclesiastes, the month called her name. Ecclesiasticus 43 and 8. The month is called after her name, increasing wonderfully in her changing, being an instrument of the armies above, shining in the firmament of heaven. Ayun. Yun daw, yung shining in the firmament of heaven na nagliliwanag sa kalangitan, yan daw po ang tinawag sa mga buwan. Kaya papansin natin mga ninuno natin, kahit tayo hanggang ngayon, tawag natin sa buwan na moon, buwan. Tawag din natin sa buwan na kalendaryo naman, buwan. Parehas ang tawag natin. Pero sa English, iba ang month, iba ang moon. Pero tayo mga Pilipino, parehas buwan ang tawag natin kasi patunay na Israelites ang ating mga ninuno dahil tawag natin sa buwan ay buwan din. Kasi nga, ganun ang pamantayan natin bilang mga Pilipino na ang ating bawat buwan ay buwan talaga na paniniwala. Doon tayo bumabase sa loob ng isang buwan sa pag-ikot ng buwan. Sa pag-ikot ng buwan, pag natapos siya umikot, isang buwan na yung nakalipas. Pagkatapos yung buwan, ilang buwan na yung nakalipas. Tingnan natin kung ano ba yung ilang araw ba yung meron sa isang buwan, di ba? Basahin natin sa Genesis 7 and 11.
Genesis 7:11. Genesis chapter 7 verse 11. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong ikalabing-pitong araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Ayun, pansin natin yung baha. Tungkol doon sa baha, in Genesis chapter 7 verse 11, sabi, nung ikalawang month daw, doon daw umulan. Tapos hanggang ilan daw yung tinagal ng baha. Nakita natin sa Genesis 8 verse 3. Genesis 8 verse 3. Hanggang ilan ba tinagal ng baha? Genesis chapter 8 verse 3. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Yun, umabot siya ng 150 days yung baha. Tandaan natin yung sinabi sa Genesis 7:11 na ika-second month ng 17 na araw, tapos tumigil yung baha ng 150 days. Sa Genesis 8:4, tuloy mo ang sabi, ika-7th month naman ng 17 pa rin na araw. Ano sabi? Verse 4, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ikalabing-pitong araw ng ikapitong buwan. Ikapitong buwan na siya nung sumadsad. Bariyero yung buwan yung nawala. Siyempre, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, seventh month, 5 months na yung baha tumagal. Yung 5 months, ilang araw kaya siya para makita natin sa buwan kung ilan yung araw sa bawat isang buwan. I-ano lang natin yung 5 months divided by 150, kagaya sabi nung na 150. Yun, nalalabas po ay 30. Nalalabas po ay 30. Kaya ang buwan, pag umikot sa mundo, umikot siya ng 30 days siya. Yan po yung tinuturo ng Biblia. Nakikita po natin doon. Kaya po kahit sa Passover, pag tinignan natin ang nagbibilang sila ng 15 days, another 15 days na naman, pag umikot siya, nabuo niya na yung isang ikot niya. Kaya meron po talagang 30 days sa loob ng isang buwan, ng pag-ikot ng buwan na sa Earth. Yan, kasi yung sa kalendaryo, diba, iba-ibang may 31, may 29, may 28, may 30, iba-iba yung nilagay nila. Acts 5:28, ano sabi ako? Sa Acts 5:28. Acts 5:29, na huwag daw tayong maniwala sa mga tao. Kasi yung tao, hindi tayo susunod sa tao, kundi sa nilikha niya. 5:29. Acts 5:29. Acts 5:29. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Yun, susundin na natin ang nilikha. Kaya kung nilagay niya yung buwan para sa ating magiging batayan ng mga araw, ng mga taon, ng mga pista, katulad ng sinabi pa sa Genesis, na nilikha niya yung buwan. Ganyan natin daw susundin. Ayan ang buwan ang susundin natin. Hindi yung sinabi lang ng tao na calendar na susundin natin. Ang calendar na sinusunod ng dito sa atin, yung Gregorian calendar. Yung Gregorian calendar gawa ng tao na nakapangalan tayo sa Gregorian calendar dahil kay Pope Gregory, isang Roman Catholic na priest, si Pope siya, si Pope Roman Gregory. Siya nagpanukala na gawin niya dahil kinumpleto daw niya yung Julian calendar. Si Julian calendar naman ay isang Roman soldier. Tapos yung marami kasing natalo si Julian na mga nations. Kaya nung siya na yung nagtagumpay, pinanukala niya na yung Julian calendar ang gamitin ng tao. Mababasa din natin yan sa Bible. Nasa Daniel 7:25. Sa natin kung ano yung ginawa ng mga tao. Dahil 7:25. Sige, akin lang. Kung kasi sabi doon, babaguhin niya mga oras na tinakda ang mga kapistahan. Yan na yung pagkabago. Kaya may mga napasok na mga kalendar, samantalang hindi yan ang inutos ng Melika, kundi yung buwan ng ating babatayan. Ano sabi sa Daniel 7:25? Daniel 7:25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.
Tagalog ako. Daniel 7:25. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ng kautosan at mga takdang kapistahan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ayun. Sabi doon na sasalita siya ng laban sa katasan, pahihirapan niya mga inilang ng Diyos. Kung sinakot po tayo ng mga Romans, ng mga Spain, pinahirapan po yung ating mga lahi, tapos pinasok sa ating itong Gregorian calendar, Julian calendar. Yan po yung ginamit natin ngayon patayan bilang calendar. Pero kaya po papansinin natin, tayo mga ninuno natin, pag sinabing buwan, saka sa buwan, na month na saka muli, isa lang tawag natin. Dahil tayo po dati, ang gamit natin bilang batayan, sa bawat buwan na lumilipas ay ang moon, ay ang buwan po. Hindi po yung month na buwan na calendar. Yan po ang patunay ng Israelites tayo. Kaya nung dumating siya sa atin, ayun, binago niya yung mga katuruan natin. Sinunod na natin yung mga utos nila, sinunod na natin yung mga turo nila. Nung dumating yung religion nila, yun na lang din pinaniwalaan natin. At yun na rin yung sinunod natin ang calendar nila, Roman calendar, yung Gregorian calendar. Ngayon sa panahon natin ngayon. Pero sabi nga, may likaw, yung buwan talaga dapat natin sundin. Yun ang sabi, hindi yung susunod tayo sa tao. We will rather obey the Most High rather than man. Sana tayo bilang mga tao na sana tayo sundin din natin bilang mga mananampalataya tayo. Sabi nyo sa mga iba't ibang mga churches, pero hindi nyo naman sinusunod yung binigay niya na paraan para i-celebrate o para doon tayo titingin ng mga buwan. Kasi kagaya niya yung January, hindi naman yan ang New Year, di ba? Hindi naman yan ang New Year. Ang January is the beginning of pagan God, Janus. Si God of Janus, yun, the beginning of God siya, the beginning of the month. Yan ang ano niya. Siya yung Diyos ng mga beginning. Yung title niya sa inaharap sa kasa. Kaya yung mukha niya, mayroong magkabilang mukha. God of the beginning siya. And then siya pinangalan ng January. Kasi dahil kay Diyos ang Janus. Ang tunay na New Year ay it's Exodus chapter 12. Yan, dyan po tayo kabase kasi dyan po yung tinuro sa atin. Buwan din ang binigay na ating pagbabasihan para susundin natin, hindi yung mga binigay ng tao. Kasi yung mga tao, gumagawa yan sila ng mga paraan para mailigaw po yung mga katulad natin. Sabi sa Exodus chapter 12 and verse 1 and 2 na yun talaga yung new moon, new year natin din, hindi yung January. Exodus chapter 12 verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Yan, ito yung magiging unang buwan ng taon para sa atin. Anong buwan yun? Di ba? Hindi naman natin alam, wala naman sinabi. Pero ito ang unang buwan. Nasa Deuteronomy chapter 16 yung sagot. Kasi mo sa Deuteronomy chapter 16 na, verse 1. Kung ano yung buwan na yun na siya din tinutukoy na tungkol sa Passover din. 16 verse 1. Oo. Deuteronomy 16 and 1. Observe the month of Abib and keep the Passover unto the Lord thy God. For in the month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Sabi. 16:1. Deuteronomy 16:1. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Pasko para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Yan sabi doon na ba na unang buwan kayo nilabas sa Ehipto, sabi nung sa Exodus 12. Sabi din dito sa Deuteronomy chapter 16 verse 1, unang buwan din kayo nilabas sa Ehipto. Yung buwan na dyan, sabi ay Abib daw. Yun daw po yung unang buwan, yung Abib. Sa Hebrew calendar po, yung month of Abib. Yan po yung month of Nisan. At ang month of Nisan po, yung mapatak po ng March na kung saan ay ang spring. Kaya nga sabi, tuwing papatak yung buwan na yan, titingin tayo sa buwan, tapos spring na. Ayan ang ating New Year. Hindi yung pagdating ng taglamig, kahit malamig pa sa buwan ng January sa December, malamig pa sobra na patay pa yung kalikasan. Kasi yung kalikasan, sumusunod yan sa sinabi ng Maylika kasi inutusan yan eh. Kaya yung buwan pa ikot-ikot sa earth po ulit.
Sikat, lulubog, araw, sikat, lulubog. Hindi po yan kayang baguhin ng tao dahil gawa yan ng the Most High. Hindi kagaya ng kalendar na nagagaya, kaya tayo maliligaw, malilito. Hindi natin alam, nasusunod na pala yung gusto nila sa atin na magsamba na rin tayo sa pagan god Janus, pagan god na saan na tayo rarating. Pero yung mga likha niya, yan talaga yung binigay. Yan ang purpose ng mga yan, kaya nandiyan yan sila para batayan natin sa mga pista, sa mga araw, anong araw na ba, pero binago ng mga ibang lahi, Isaw, Romans, yung mga nagbago niyan. Kaya nakita naman natin sa Daniel 7 na nangyari rin. Pinahirapan ng mga saints, pinahirapan ng saints of the Most High nung dumating sila para baguhin ang mga Sabat, sa mga new moon, sa mga feast, lahat yung binago. Nangyari po yan, nakalagay po sa Bible lahat. Dahil pag sinabi niya, mangyayari. Yan po yung mga nangyari ngayon. Kung malalaman na natin na ang new moon, na gano'n pala yung purpose niya, ano ba yung mga dapat natin gawin? Pagka mga buwan na kailangan pala natin gawin to, kailangan pala dito tayo titingin, kailangan pala natin ipagdiwang to. Yan natin dito sa 2 Chronicles, chapter 2 and verse 4. Pag nalaman na natin siya na kailangan na natin siya i-keep. Kailangan na natin siya i-keep kasi sumusunod na nga tayo sa kanya, bago na tayo. Maniwala na tayo, kailangan na natin i-keep yung mga utos niya. Ngayon, ba yung bilang nagkikip ng mga moon, anong kailangan natin gawin? 2 and verse 4. Sabi yan. 2 Chronicles chapter 2, verse 4. Behold, I built an house to the name of the Lord my God, to dedicate it to him, and to burn before him sweet incense, and for the continual shewbread, and for the burnt offerings morning and evening, on the Sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts of the Lord our God. This is an ordinance forever to Israel. And forever po siyang ordinance. Kaya kailangan natin siyang i-keep at igawin. Sa mga new moon, sa mga Sabbath, sa mga solemn feasts, forever po siya para po sa Israel. Kaya po, importante na gagawin po natin yan. Ang una natin gagawin dyan, Psalms 83, magpablow ng trumpet. Psalm 83 verse 3. Para sa mga, kung ano ba dapat natin gawin sa pag-aaral ng new moon. Siyempre, sinabi doon na ordinance siya forever, kailangan gagawin natin siya. Ngayon kung ginagawa na natin, yung mga kailangan natin gawin, kapag ginagawa na natin, mag-blow ng trumpet, unang-una, kada new moon. Sabi ako, 83, ay 81, 3. Psalms 81 and 3. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. For this was a statute for Israel and a law of the God of Jacob. Psalm 81, verse 3 and 4. Hipa ng trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Pagkat sa Israel, ito ay isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. So, hipan daw yung trompeta, ito po yung mga trumpet. Hipan daw natin siya kapag sumasapit yung mga ganitong new moon. Sabi daw, unang utos, kailangan na ihipan tayo ng ganyan sa ating mga peace. Kikip natin, ganyan, ihipan po na yung ganyan. Tapos yung kakain tayo, may kainan din siya pag new moon. For Samuel 25, din natin. Kung pag new moon kasi, may mga pagkain din nga na. Peace. May pagkain, may salo-salo, kain. Ang sabi dyan, 1 Samuel 25. 20 verse 2. 1 Samuel chapter 20 verse 5. And David said unto Jonathan, Behold, tomorrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat, but let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even. Ayun, sabi doon na tomorrow daw, yung new moon, kapag nga nag-new moon na, kailangan kakain na sila. Kaya nag-celebrate sila ng gabi yung tomorrow. Kakain daw sila, sabi. Kasama na, tomorrow new moon na. Sama ko sana ang hari na kumain.
pupunta ako sa hari, kailangan, sabi ni David kasi yan sa hari na, kailangan ko makipagkita sa hari kasi tomorrow new moon, kakain, kailangan makisama ako sa kanila sa pagkain, sa pagdiriwang. So, mayroon po siyang salo-salo ng pagkain kapag yan ang new moon. Mayroon po siyang blow ng trumpet. At saka bawal din po yung magtinda. Amos 8. Natin magtinda-tinda siya. I-stop na natin yung mga pangkabuhan na pagtinda-tinda, mga selling-selling. Bawal po siya sa araw ng new moon. Pagka-araw po ng yung bawal po yung mga tinda-tinda. Mga selling ng ano, kahit na anong selling. Sabi ako. 5-7. Amos chapter 8 verse 5. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para may pagbili namin ng mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng madayang takalan at dadayain namin sa timbangan ang mga mamimili. Yun sabi doon ba? Kasi yung mga tao doon, gusto na nilang magtinda, mga pandaya ulit. Sana matapos na yung umon, parang mga pagtinda na ulit. Parang gano'n, pero bawal po yun. Pinagbawal kasi yun sa panahon ng umon na magtinda-tinda, magka-bili-bili, mga ganyan. Tapos yung mga defile po, bawal din siyang sumali sa umon. Pag marumi tayo. Mga defile. 1 Samuel 20:26. Yung nakahawak ng merenga. Ako, mga nagaling sa patay. Pag pumunta po tayo sa patay, tapos makikisali tayo sa new moon, pagka may mga regula po tayo, menstruation, Nahawakan lang. mga nakaano tayo. 1 Samuel 20:26, ang sabi ako? 1 Samuel 20, verse 26. Nevertheless, Saul spake not anything that day, for he thought something had befallen him. He is not clean, surely he is not clean. Tagalog ka. Tagalog. Unang Samuel 20, tapos 26. 1 Samuel chapter 20 verse 26. Nang araw na iyon, hindi pinansin ni Saul ang pagkawala ni David sapagkat inisip niyang maaaring may malaking dahilan o baka hindi ito malinis ayon sa kautosan. Ayun, wala kasi si David nung araw ng yung hinanap siya ni Saul, kaya sabi na siguro marumi siya, kaya hindi siya naka-attend ng new moon. Hindi sinabi lang kanina na new moon, kailangan makasama siya sa kainan. Kaya so wala si David doon, hindi siya nakapunta. Ayun, kasi inisip niya na marumi. Kasi bawal din pumunta sa kanila yung mga dipal, marumi, kung saan galing na mga, kasi huli po yan eh. Nakahawak ng patay na baboy. Yung mga baboy. Mag-awak ng mga unclean food. Nakahawak ng may regla, may dugo. Mga regla, mens, yan. Bawal po siya sa mga panahon na yan. Hindi po siya makasali rin dahil holy din. Kasi sa Isaiah 66, 22-23, sa future, kahit sa future, ganun siyang gagawin natin. Sabi sa Isaiah 66, 22 and 23. Isaiah chapter 66, verse 22. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, said the Lord, so shall your seed and your name remain. Verse 23. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, said the Lord. Isaiah chapter 66 verse 22 and 23. Kung paano tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin. Ang sabi ni Yahweh. Yun, sa future po, na pag gumawa na ulit siya ng bagong langit at bagong lupa, nandiyan pa rin po yung new moon. Kaya importante na ikikip natin yan at malalaman natin dahil
sa kaharian po, sinicelebrate pa rin po siyang, sabi niya dyan, kung paano magkagawin ko sa bagong langit at bagong lupa, ang mga lahi mo ay nandiyan pa rin. At kapag dumarating ang bagong Sabat at ang bagong buwan, lahat ng laman nasa aking harapan upang sambahin ako. Yan po ang sabi niya. Sa future na mga pangyayari, alam po natin ang ating mga gagawin. Hindi po katulad ng mga sa religion na anong gagawin mo doon sa langit, anong gagawin mo sa kaharian. Hindi nila alam amen, ganyan din. Hindi nila alam na meron pa rin ng mga peace, hindi nila kinikip yung mga laws. Kaya hindi nila alam kung anong gagawin nila doon. Ba? Hindi gaya natin, pinapractice na natin kasi tayo mga citizens kasi talaga tayo na para doon. So yan, dito sa yung sa 1 Corinthians 12 then 13 na mga Israelites naman tayo na mga nag-aano sila ng kasi sa iba yung mundo, yung full moon sa IUIC kasi yung paniwala kasi ng IUIC kasi nung nilikha kasi yung the Most High sa Genesis 1:14 makita naman natin doon na nakasinag din talaga siya nung nilikha. Kaya parang full moon siya nung nilikha. Kasi perfect yung mga nilikha ng una. Kaya sabi rin, ginawa niya ng mabuti at maganda. Kaya pinakamabuti niya, nung nilikha siya ng damo sa Genesis 1:14, naka-full moon siya. Naka-full moon siya nung ginawa siya. At saka yung araw, nakaganon. Dahil magkatapat yun sila eh. Ito ang mundo nung nilikha, ito yung buwan ng dito araw. So pag nasisinagan niya, nagpo-full moon yan. Kaya niya yung umiikot sa earth. Pag tumatapat siya sa araw, nagiging new moon siya. Naka-full moon siya. Kaya tama naman yung pagkano nila nakaka-full moon siya. Pero pag naka-full moon kasi, hindi naman sinabi na naka-full moon, na ayun na rin ang gagawin natin. Sinabi doon sa Genesis 1:14 na pagtatalo ng IUIC sa International. Sa Genesis 1:14 na magiging batayan nga siya. Pero yung ginawa kasi siya nung araw na yun, Genesis 1:14, naka-full moon siya. Kaya sabi, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan. Ilaw talaga agad yung nilagay. Nagliliwanag agad sila nung nilagay. Kaya sa mga tao nung nilikha, hindi naman din baby agad muna sila nung nilikha. Nilikha rin muna sa pinakapurong kalakasan. Purong kalakasan din ang buwan na nagliliwanag siya. Full moon siya nung nilagay siya. Sa araw ganun din. Tapos yung mga tao doon, hindi man nilikhang baby na di pa man marunong maglakad. Kalakasan din. Ganun din sa full moon nung nilikha siya. Pero hindi man sinabi na porket yun yung creation ng full moon, ayun na yung gagawin. Ayun na yung aanoy natin. Kundi yung may new moon pa siyang sinasabi. Kasi sabi sa Ecclesiasticus 39:10, sabi na merong full moon at ang pagkapuno niya, iba kasi yung full moon at iba yung new moon. Yun ang iaalam natin na ibang full moon, ibang new moon. 39:12 sabi Sirach 39:12. Yet have I more to say, which I have thought about, for I am filled as the moon at the full. Yan. Puno daw siya, sabi ng nagsulat siya. Puno daw siya katulad ng buwan kung paano siya napupuno. So ang buwan pag napuno, yan yung full moon siya. Napuno siya, full moon siya. Filled siya, full moon siya. Yan siya. O, tapos yung new moon, pagka hindi na siya napuno, pag umikot ulit ng 15 days, magkakaroon na tayo ng konting sinag. Kailangan kasi natin makita, kailangan natin observe. Kaya sa Deuteronomy chapter 16 verse 1 sabi, observe. Paano ba natin na-observe ang isang bagay kung hindi natin siya nakikita? Kailangan o-observehan. Kaya importante, hindi naman natin makikita ang new moon ng dark moon na wala siyang kahit na konting liwanag. Hindi natin siya makikita ng ordinaryo nating mata. Yung dark moon na sinasabi ng mga science na itim siya ng buwan. Hindi natin siya makikita pag tumingin tayo ng ganyan. Pero yung konting sinag niya, ayun na yung nakikita natin. Kaya para sa atin, yung buwan kasi, kailangan ma-observe siya bago natin siya ma-segregate na makita natin. Yun yung moon pala ngayon. Pero po yun, di naman din porkit nagtatalo sila na tama yung sa full moon na gano'n. Mali na agad yung sa new moon na gano'n na paniniwala. Hindi po dapat na magkakanya-kanya tayo. Porkit na sa kanila ganun, ay mali na yan, hindi na yan sila, wala na yan sila sa aklat ng buhay kasi iba yung turo nila, hindi naman ganito ang tunay na new moon ganito full moon Totoo naman na nilikha yung creation, full talaga yan siyang nilikha kasi nga, let there be the lights, nagla-lights ang new moon naman, di yan man nagla-lights. Full moon talaga siya na
pero para maging batayan. Tapos yun, sa 1 Corinthians 1:12, sabi sa 1 Corinthians 1:12 na sino ba yung mga Israelites ngayon, di ba? Hindi ba tayo? Lahat sila ginamit lang naman para magkaisa tayo. Para magkaisa tayo, hindi magkaroon tayo ng mga kanya-kanyang camp na ako dito ako sa IUIC, dito ako sa True Nation, o kahit sa religion, dahil hindi ganun. Hindi, pinag-iisa po tayo lahat kung talaga tunay tayo na kay Christ. Pinag-iisa po tayo. Kasi mga 1 Corinthians 12:13, 1 Corinthians 1:12-13. 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Now this I say, that every one of you said, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? Okay. Ayun, diba sabi doon, sino, yung iba daw sa atin, nagsasabi na, halimbawa dyan, sa panahon nila, may ganyan din pangyari. Yung iba sa inyo, nagsasabi, kay Pablo ako, basta ako, kay Pablo ako. Ako, kay Pedro ako. Ako, kay Apollos ako. Ako, kay Kristo ako. Ako, kay Pedro ako. Bakit? Sabi niya sa verse 13, nahati ba si Kristo? Nahati ba si Kristo para tayo maghati-hati? Meron tayong mga kanya-kanyang camp, so meron tayong kanya-kanyang religion. Sa lahat-lahat po ito. Hindi lang sa Israelites, so sa ay sinabi niya, hindi pwede tayong magkahati-hati. Tandaan natin yan. Sa 1 Corinthians 3:5 pa rin. 1 Corinthians 3:5. 1 Corinthians 3:5. Chapter 3, verse 5. 1 Corinthians chapter 3 and verse 5. Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? Tagalog. 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinatanggap niya sa Panginoon. Ayun, kung meron man pagka-complex sa mga katuruan, sana hindi tayo magkakanya-kanya. Gaya na pag may new moon, sino ba sila IUIC, sino ba sila Transformation, sino ba sila IOG, o sino ba SUP, kaya yung mga camps na yan, huwag po tayo magkaroon ng mga hate-hate na mga camp, huwag tayo magkaroon ng bukod-bukod ng mga camp, o huwag tayo magkaroon ng kung ano-anong, kundi, sino ba sila? Sabi doon nga, sino si Apollo, si Paul? Kundi, ginamit lang yan sila para magkaisa tayo kay Christ, magkaisa tayo lahat. Kahit naman sa mga religion, di po kayo na mga religion kayo, magkanya-kanya rin kayo. Kung tunay po sa inyo talaga, huwag po kayo magkanya-kanya, magsama-sama po. Yung po ang sabi, hindi sabihin nyo na kayo lang ang tunay, kayo lang ang tunay. Sila po ang tunay, yung Israelites lang po. Ayun, sabi sa Philippians 4, last na siguro, Philippians 4, 2 and 3. Philippians chapter 4, verse 2 and 3. Kasi, di naman porket nagtatalo-talo sila mga camps. Sabihin nila na wala na kagaya ng ibang muna yan, mali yung aral niyan eh. Papunta na rin yan sa ano. Pag mali kasi yung aral, wala na eh. Pag mali na yung aral, sabihin nila, wala na raw, hindi ka na maliligtas. Pag aral mo, hindi kagaya nila sa iba na mga Christianity, ay mali yung aral. Hindi naman porket na mamali sa aral. Philippians 4:20, ang sabi yan. Sige yan. Book of Philippians chapter 4 verse 2. I beseech Dionysius and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Verse 3. And I entreat thee also, through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Tagalog. Okay na. Sige yun, sa English. Yung sabi doon na magbati na raw sana si Eudia sa si Sinti kasi nga parang meron din silang conflict na nangyari. Pero sabi na ba doon na malinaw na yung mga pangalan doon nila nasa libro ng buhay. Sabi sa verse 3 kamanggagawa rin daw siya po, kasama siya. Hindi porket na nasa ano tayo, nasa ibang camps tayo. Huwag po sana tayo magkaroon ng hate sa bawat camp. Sana. Kundi magkaisa po tayo. Tinawag po tayo lahat, hindi po para sa camp lang na to tayo, sa camp lang na ito ko, sa camp lang na ito ko, sa camp lang na ito tayo.
tinawag po tayong lahat para magkaisa. Dahil lahat po tayo ng mga nasa camp, lalo na kung Israelita, tayo po ay nakalista sa libro ng buhay. Kung meron tayong minsan hindi pagkaunawan sa mga turo, magkasundo po tayo at magkaroon ng isang pag-iisip na para po sa Christ. Hindi po pwede na kay IOIC ako, kay Hydronation ako, kay IOG ako, kay SOT o ISUP, kay kanino. Hindi po tayo dapat ganun. Lalong-lalo na kung nag-iisa lang tayo sa lugar na ganito. Diba? Kasi captives tayo lahat, nasa malalayo tayo, scattered tayo. Siyempre, kung sino yung mga Israelite na kapwa natin ng pananampalataya, tayo po yung magsasama dito. Kasi may mga peace po na sinasabi na magagather tayo para all flesh na magagather po tayo. Po tayo papayag na hindi tayo magkakaisa. Sabi po ng Messiah, John 10 verse 16. John chapter 10 and verse 16. Sabi ng Messiah, hindi po tayo ginawa para magkanya-kanya ng camp, magkaiwa-iwalay. Hindi po sila ginamit. Tandaan natin na hindi sila ginamit para dito tayo sa IOIC. IOIC ako, iba man yun sila. Hindi tayo iba-iba, magkakaisa tayo. John chapter 10 verse 16. Sabi ako. John chapter 10 verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan siya'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Yun. Okay na. Sa Tagalog na. Okay na. Malinaw naman. Sabi ito na meron ding iba. Pero kailangan magkaisa. Kailangan magkaisa. Lalo-lalo tayo dito na napaka-konti lang natin bilang mga Israelites. Tapos, ayaw na natin magsama-sama bilang mga Israel. Kailangan magsama-sama po tayo. Hindi po dapat nagkakaisa niya. Kailangan sama-sama po tayo, lalo sa mga business to. Inaagaw na nga po ng mga religion yung mga, yung mga kaligtasan ng Israelites. Kailangan ipaglaban natin doon na tayo. Huwag tayong mga camps magkaroon ng IOC ako, o Nation ako, ganyan din. Kundi pagkaisa tayo dito. Dahil dyan po tayo tinawag ng ating Messiah. Pinalalangin niya rin tayo na magkaisa tayo. John chapter 17 and verse 11. Na, yun, magkaisa tayo lahat. Hindi porket may kanya-kanya tayong camps, huwag tayong magkanya-kanya rin. Magkaisa tayo lalo na sa mga peace, magsama-sama tayo palagi. Huwag tayong nandito sa ibang camp. Huwag po tayo, magkaisa po tayo lagi, lalo na sa mga peace ng ganda. Sabi ako, paano tayo pinalangin ng ating Messiah? John chapter 17 verse 11. At ngayon ako'y pupunta sa inyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paano tayo'y iisa. Yun, kung paano sila naiisa, ginagawa rin tayo na maging kaisa nila. Sana maging magkakaisa rin tayo kasi pare-paras tayo magiging mag-iisa lahat. Hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya para mag-scatter na mag-iwa. Kanya-kanya na tayo. Pinag-iisa po tayo niya na lagi po nating tandaan. Yun po ang dapat dito sa last na Jeremiah 31, 35-37 na mga yumo na yan. Mga palatandaan niya ng Israelites, hindi yan mapapalitan ng anumang religion. Kaya tayo mga Israelites naman, sana huwag tayong camp na, dito lang ako sa camp na to, ibang camp naman yan. Ngayon sinabi natin na si Paul, si Apollos, lahat sila ginamit ng para magkaisa tayo kay Christ. Yun na rin nangyari din sa panahon kasi nila yan. Na merong sabi, ako kay Pablo, paniwala ako ni Pablo, kay Pablo, ganun din. Sa panahon natin yan, nangyari din naman ng IOC ako na paniwala ako ng IOC. O paniwala ako ng ibang camps. Nagkakanya-tingin niya tuloy mga camps. Kailangan magkaisa po tayo. Lahat po sila ginamit lang. Sana tayo bilang mga naglilingkod naman kay Christ, lahat tayo. Magkaisa tayo kay Christ. Ang sabi ako, Jeremiah 31, 35-36. Jeremiah 31, verse 35. Thus said the Lord, which giveth the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, which divided the sea when the waves thereof roar. The Lord of hosts is his name. 36. If those ordinances depart from before me, said the Lord,
Then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever. Jeremiah 35 verse Jeremiah 31 verse 35 and 36. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon, at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, ano pat umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan. 36. Habang ang kaayusan ito'y nananatili, hindi napaparang kailanman ang bansa sa Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Yun, sabi po doon na malinaw naman, hanggat may araw at may buwan, ang mga parts po na yan na nilikha niya, hindi raw mawawala ang Israelites kahit kailan. Palagi pong mayroong Israelite. Kaya hindi po totoo na sabihin nila sila na yung maliligtas. So Israelites po yan kasi hanggat may araw at may buwan, ang mga ordinance na yan nandiyan dyan. Ang mga Israelites ay palagi pong nandyan bilang isang nation at bansa. Palagi pong ganyan mga ordinance na yan. Ayan nga mga nilagay niya ngayon mga yan para maging ordinance natin na ating ganapin. So yun na sana malinaw sa ating lahat. Practice All praise. Shalom. Shalom. Shalom!